And unti-unti guys, no, sabi ko nga sa inyo, makakabangon din kayo and unti-unting mapupunuan ng kaligayahan yung puso nyo, no, kung ano man yung nagkulang. Kasi ito guys, nakikita natin na parang pinupunuan nyo, bumabawi kayo sa sarili nyo, pinupunuan nyo yung mga pagkukulang nyo sa sarili nyo. Yung iba kasi sa inyo guys, parang feeling ko baka na-neglect nyo yung sarili nyo, no, in the past. Ibig sabihin, baka napabayaan nyo yung sarili nyo, masyado kayo nag-focus sa love life or masyado kayo nag-focus sa career nyo. Hello guys, hello Cancer, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is New Moon kapalaran para ngayong January to February para sa Cancer, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Yung ating New Moon, mga kapiksi ngayong January, ay sa January 29 guys, no? And yung next na naman natin ay sa February 27. So, ang reading na to ay para sa period na yan, guys. And, unahin natin itong moon message para sa inyo, guys. Show the world the real you. No? Ipakita mo sa buong mundo, mga kapiksi, kung sino ka and kung ano yung totoong ikaw or kung ano yung kung ano yung kaya mong ma-achieve sa buhay mo. Pero guys, no, para sa akin, honest opinion, hindi nyo naman kailangang ipakita sa ibang tao kung ano ka or kung sino ka or yung mga achievements mo. Ang importante is patunayan mo sa sarili mo kung ano yung kaya mong abutin sa buhay mo. Kasi in your 3D, in your physical reality, ikaw lang yung importante, no? Hindi importante yung ibang tao or yung kung ano yung sasabihin sa'yo ng ibang tao or kung ano yung iniisip nila sa'yo. Ang importante is ano yung paniniwala mo sa sarili mo, yung beliefs mo about yourself, di ba? How you feel about yourself and yeah, so yun yung importante, mga kapiksi. Okay? But yeah, attune to the moon, guys. Be aware of your feelings but also be prepared to move on. Okay, so yung feelings natin, yung emosyon natin, kumbaga maging aware kayo sa kung ano yung nararamdaman nyo, but you also need to be prepared para mag-move on, no? Kung malungkot ka, sad ka, or I don't know, happy ka, whatever, i-acknowledge mo lang yung emosyon mo, yung feelings mo. Pero it doesn't mean na ma-stuck ka, no? Ma-stuck ka dyan sa kalungkutan na yan, ma-stuck ka dyan sa galit na yan, di ba? So, kailangan you also acknowledge na you need to move on, mga kapiksi. So, wag mo din masyadong alagaan yung pagka-emo mo, di ba? Naturalmente na masaktan tayo, especially kapag may mga negative experiences tayo, pero again, wag mong hayaan na ma-stuck ka dyan for a long period of time kasi ikaw lang din yung magsasuffer ang kalaunan. So you have to prepare to move on, guys. Okay? Additional meanings for this card: don't lose the beauty and romance of life. Hindi porket minalas ka sa ex mo is malas ka na sa pag-ibig. Hindi ganon, no? Yung iba kasi, guys, no, marami tayong nababasa dyan sa comment section. Wala daw silang swerte sa pag-ibig, lagi silang minamalas, lagi silang iniwanan. That's probably because yung unang jowa mo pwedeng hindi nag-work, sinaktan ka, nagkahiwalay kayo, tapos inisip mo na ang malas ko naman, iniwanan ako. Since nagkaroon ka na ng ganong klaseng paniniwala na malas ka, of course, yung next na boyfriend mo or girlfriend mo, most likely ganun din yung mangyari. Why? Kasi naniwala ka na malas ka sa pag-ibig. So, kaya yung iba nagko-comment, hindi na sila nagla-love life, single na lang sila, focus na lang sa buhay, kasi malas sila sa pag-ibig. So that's not true, mga kapiksi, no? Wag nyong tatanggapin as truth yun, because kapag tinanggap nyo siyang totoo, definitely hindi na talaga kayo makaka-experience ng magandang love life. Wag nyong isisi sa mga ex nyo yung kamalasan sa pag-ibig. Hindi totoong malas kayo sa pag-ibig. Nagkataon lang na nagkaroon kayo ng negative assumptions about sa mga exes nyo and sa love life. But don't lose hope sa pag-ibig, guys. May forever. Merong
everlasting na pagmamahal, no? Kaya nga tayo may mga relationship subliminals, guys, para matulungan kayo na magkaroon ng harmonious na relationship. It's just about the right programming, no, sa isip nyo para ma-achieve nyo yung long-lasting na relationship, mga kapiksi. Okay? You are too much in your head, get into your heart. Sometimes, actually, yung isip, yung logical, at saka yung puso, dapat balance lang. Palagi, mga kapiksi, no? Wag puro isip, wag din puro puso, dapat balance. Okay? For some of you, a friend needs you, be there for them, no? Baka meron kang friend na nangailangan ng tulong mo, ng suporta mo, so be there for them. And yung iba sa inyo, kung meron kayong mga sitwasyon na pinagdadaanan, magkakaroon yan ng unexpected turn of events, no? Unexpected twist. So, abangan nyo lang, mga kapiksi. So, comment down below, guys, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan sa mga messages or if naintindihan nyo. Tingnan natin yung ganap, guys. Ngayong new moon season, shuffle natin to, mga kapiksi. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, yung promo natin ngayong January, magbibigay tayo ng 10% discount until January 31, guys, kaya mag-avail na kayo. And yung another course natin, guys, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship, 10% discount din yan. And abangan nyo yung bagong course natin sa February, upcoming, mga kapiksi, paano pabalikin si ex, revised breakup, mga kapiksi. So abangan nyo yung announcement. So, eto, guys, Cancer kayo ay na-represent ng Father of Cups. Ito yung ating moon energy. Ito yung both negative and positive, mga kapiksi. So, sa negative energy, guys, pero ito, guys, this is more on positive, no? Kasi ang nakikita natin dito, guys, is unti-unti na kayong makaka-recover, makaka-move on dun sa mga heartaches nyo, especially kung broken-hearted kayo, mga kapiksi. Kung meron kayong mga negative experiences of the past, kung ano man yung naging reason kung ba't broken-hearted kayo, pwedeng broken-hearted kayo sa relationship or nagkaroon kayo ng mga problema sa buhay, like nagkaroon ng problema sa trabaho or whatever. Pero, unti-unti na kayo nakakabangon mula dito sa brokenness nyo, no? Sa pagiging broken-hearted nyo, and unti-unti nyong nalampasan yung mga problema na yan, unti-unti na kayo naka-move on, mga kapiksi, and unti-unti kayong nakakita ng liwanag, no, sa buhay nyo. So, this is healing, guys, no. So, maganda ito kasi ibig sabihin, nakabangon na kayo, okay? And if feeling nyo, guys, meron pa kayong mga hinanakit ng damdamin or di pa kayo completely naka-move on, it's okay, guys, take your time kasi healing is a process, hindi naman yan minamadali, no? Oras, no, time ang kakamping nyo when it comes to healing, mga kapiksi. But dadating din yung time na magiging numb din kayo and makakalimutan nyo rin yung sakit na yan. Pwede kayo, guys, makinig ng ating Ho'oponopono Subliminal para sa mga kapiksi natin na naka-resonate. Ho'oponopono and self-love subliminal, the best combo, mga kapiksi, para maibsan yung mga emotional pain nyo. So, ito, guys, i-mine nyo na yan sa comment section. Mine recovery, mine success, tagumpay, recovery sa inyong emotional pain, no? So, and ang nakikita din natin dito, guys, is parang unti-unti nang lumalago. Ayan, no? Unti-unti nang nagbo-bloom, unti-unti nang kayong nakakita ng kulay, mga kapiksi. Kumbaga parang nakikita nyo na yung kagandahan ng buhay, no? Kumbaga dati puro itim lang yung nakikita nyo, darkness, it represents yung mga problema, no?
darkness, sadness, ganyan. Pero ngayon, parang unti-unti nyo nang nakikita na makulay pala ang buhay, masarap pala ang mabuhay, at saka nagiging compassionate na kayo, nawawala na yung mga galit, no? Yung mga galit, resentment, ganyan, sama ng loob. So, unti-unti yan nawawala sa puso nyo, mga kapiksi. And yung iba sa nyo, guys, parang nagfo-focus ulit kayo. You're willing to start again, no? Sa sarili nyo. Kumbaga parang reset, no? Nagsisimula ulit kayo. Panibagong journey, panibagong buhay. You're focusing more on yourself, mga kapiksi. Parang binibigyan mo ng, parang nagsisisi kayo dun sa panahon na sinayang nyo sa buhay nyo. And right now, parang gusto nyo bumawi sa sarili nyo, mga kapiksi, okay? So, it's okay, guys. Take your time. Huwag magmadali. Okay lang yan. Ang importante is, namumulat na kayo sa katotohanan and nababawasan na yung pagiging emo nyo, mga kapiksi. Makaka-under din kayo, okay? Tiyaga-tiyaga lang, mga kapiksi. So, what else, guys? Tingnan pa natin. Kung meron kayong mga anak, mga kapiksi, feeling ko yung iba sa inyo parang meron kayong matured na anak, no? Mature na anak na parang sila yung nagiging best friend nyo, sila yung nagiging sumbungan nyo, mga kapiksi, and parang sa kanila kayo sumasandal. So, baliktad, di ba? Usually, anak yung sumasandal sa magulang. Pero in your case, guys, parang kayo yung sumasandal sa mga anak nyo, parang sila yung nagiging support system nyo. And okay lang yan, guys, no? Yung mga anak natin talagang may mga anak talaga na lubos na maaasahan sa buhay. So, huwag kayong mahiya sa mga anak nyo, ilabas nyo yung sama ng loob nyo para matulungan din kayo na makamove on, mga kapiksi. And unti-unti, guys, no, sabi ko nga sa inyo, makakabangon din kayo and unti-unting mapupunuan ng kaligayahan yung puso nyo, no, kung ano man yung nagkulang. Kasi ito, guys, nakikita natin na parang pinupunuan nyo, bumabawi kayo sa sarili nyo, pinupunuan nyo yung mga pagkukulang nyo sa sarili nyo. Yung iba kasi sa inyo, guys, parang feeling ko baka na-neglect nyo yung sarili nyo, no, in the past. Ibig sabihin, baka napabayaan nyo yung sarili nyo, masyado kayo nag-focus sa love life, or masyado kayo nag-focus sa career nyo, tapos nung nawala sila sa inyo, ganyan, or tinalikuran kayo, ganyan, parang nawala lahat. Parang feeling ko yung iba sa inyo bumagsak yung mundo, mga kapiksi. And right now, yun nga, no, parang bumabawi kayo sa sarili nyo. So, it's never too late, mga kapiksi, to start again. And focus lang sa inyong sarili. Makabawi din kayo, makarecover din kayo. So, etong reading na to, guys, this is more on you, your recovery, mga kapiksi, and makabawi din kayo. So, bangon-bangon lang, guys. Okay? So, comment down below, Cancer. I-mind nyo na to, guys, no, sa comment section. Mine, pagbawi, mine, recovery, mine, happiness. Kasi yung iba sa inyo, magsisimula na ulit maging maligaya yung buhay nyo, mga kapiksi. Okay? So, i-mind nyo na yan, guys, sa comment section. For more tarot readings para sa Cancer, guys, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. Ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing, and see you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.